Shalom Aleichem. Shalom. So, a blessed Sunday to everyone. A blessed Sunday to everyone. The first reading for today, Sunday Gospel reading, is taken from Acts of the Apostles, chapter 4, verses 8 to 12. Then Peter, filled with the Holy Spirit, answered them, leaders of the people and elders. If we are being examined today about a good deed done to a cripple, namely, but by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead. In his name this man stands before you healed. He is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved. The word of the Lord. Thanks be to God. Then the responsorial psalm is taken from Psalm 118. Good morning, Neil Espana. The responsorial psalm is taken from Psalm 118. Give thanks to the Lord, who is good, whose love endures forever. Let the house of Israel say, God's love endures forever. Let the house of Aaron say, God's love endures forever. Let those who fear the Lord say, God's love endures forever. In danger, I called on the Lord answered me and set me free. The Lord is with me, I am not afraid. What can mortals do against me? The Lord is with me as my helper. I shall look in triumph on my foes. Better to take refuge in the Lord than to put one's trust in mortals. Better to take refuge in the Lord than to put one's trust in princes. All the nations surround me. In the Lord's name I crush them. They surrounded me on every side. In the Lord's name I crushed them. They surrounded me like bees. They blazed like fire among thorns. In the Lord's name I crushed them. I was hard pressed and failing, but the Lord came to my help. The Lord's my strength and might came to me as Savior. The joyful shouts of deliverance is heard in the tents of the victors. The Lord's right hand strikes with power. The Lord's right hand is raised. The Lord's right hand strikes with power. I shall not die but live and declare the deeds of the Lord. The Lord chastised me harshly, but did not hand me over to death. Open the gates of victory. I will enter and thank the Lord. This is the Lord's own gate where the victors enter. I thank you for you answered me. You have been my Savior. The stone the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done. It is wonderful in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us rejoice in it and be glad. Lord, grant salvation. Lord, grant good fortune. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the Lord's house. The Lord is God and has given us light. Join the procession with leafy branches up to the horns of the altar. You are my God, I give you thanks, and my God, I offer you praise. Give thanks to the Lord, who is good, whose love endures forever. That is the psalm of today. The second reading is taken from 1 John chapter 3, verse 1 to 2. Okay, 1 John. The second reading is taken from 1 John, the letter of St. John, first letter of St. John, verses 1 to 2. See what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God.
Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. What we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. The word of the Lord. Thanks be to God. The Gospel Antiphon, John chapter 10, verse 14. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord is taken from John chapter 10, verses 11 to 18. Glory to you, O Lord. I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away, and the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep, verse 16, I have other sheep that do not belong to this fold. There also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Very good someday for good someday. Okay. So yun yung ebanghelyo ngayon. That is the gospel of today, the readings. In second readings kanina po I am having our broadcast of our intercession. Anyway, ito pala yung background quiz. Yung diocesan shrine ng Saint Teresa of Child Jesus sa Sumulong, sa Marcos Highway. Yan. Sa Marcos Highway. Saint Teresa of Child Jesus. Where are you from? I am from Philippines, Neil. How about you? Where are you from? We are from Philippines, mabuhay. Okay. So, the gospel, or kanina kasi, while I am nag-end na ako, I am ending my Camarines Norte from Bicol. Okay. So, I told you're a foreigner. Okay. So, taga Philippines ako. Okay. Taga dito pa ako sa Luzon nito. Okay. So, kanina habang mag-end na ako ng Catholic prayer intercession ko, ay nag-comment sa akin yung isa nating kapatid or kababayan, maaring Muslim or maaring foreigner po siya. Sabi niya, why Christians pray for a Muslim man? So sinagot ko siya. Then makikita naman natin sa first reading na there is no other name than sa verse 12. Yan yung memory verse ng mga kapatid nating protestante yan. Pero dapat tayo mga Katoliko, memorize din natin yan. Yung Acts chapter 4 verse 12 na there is no other name given under heaven that we must be saved. And that is our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin na there is no other name given. Wala naman talaga.
Kahit yung mga apostol, naman sila, instrumental lang yung mga apostol. So, ang Panginoon lang, Jesucristo lang, kung may mga propeta pa o magpapakilala pa ng mga propeta after Him, sila na yung katuparan dun sa Matthew chapter 24 na darating na mga magpapanggap na mga propeta para iligaw tayo. So, better not to listen to them. And then, doon sabi ko sa kanya, how can you say Jesus is a Muslim? Kasi doon sa second reading, makita natin doon na sinasabi ni St. John sa kanyang sulat na now, sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 1 to 2, balikan po natin, sabi dito, sinabi ko sa kanya, how can be Jesus a Muslim? Because Jesus taught us to call God as a Father. So in Muslims, in Islam, you cannot call God as Father. That is why many of their names are Abdullah. Ibig sabihin, servant of Allah. They cannot call God as Father. So here it is very clear in 1 John chapter 3 verse 2. Ito sabi na, balikan natin. See what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. So, gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo'y, that we may be called the children, na tayo'y maaring tawagin ng anak ng Diyos. Yet so we are, the reason the world does not know us in that, is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. What we shall be has not yet been revealed. We know that when it is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So kung makita natin yung sa Acts, sa John chapter 1 verse 12, na ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At doon sa Romans chapter 8, makikita natin doon na through Jesus Christ, through adoption, we became children of God as well. So, hindi tayo nanatiling mga alipin. Kasi sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang alipin ay hindi nakakaalam kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. So, kung alipin ka, you cannot really love your master. Kaya ka sumusunod lang sa master mo, it is because it is your duty and obligation as a slave. Pero kung anak ka, sa bilang anak, diyan mo mapapakita, bilang anak, pwede kang sumuway or piliin mo ang sumunod. Parang mga magulang, di ba, yung mga anak, ang mga anak na sumusunod sa magulang out of their love, yun yung magandang klaseng pagsunod. Pero hindi yung pagsunod, kaya sumusunod yung anak mo sa iyo, it is because of fear, ay hindi magandang klaseng pagsunod yun. So the same with, na kung alipin ka, hindi pleasing na service yung ginagawa mo. Kasi kaya ka lang sumusunod, kasi takot ka, kasi obligasyon mo yun bilang alipin. Pero tayo, ang Panginoong Jesucristo, nung tinubos tayo sa ating mga kasalanan, ay binigyan niya tayo ng kalayaan. Parang kumbaga, para after niya tayo i-release sa kulungan, hinayaan niya tayo na either susunod sa Kanya or not. Kung alipin ka, you have no choice at all. So that is why hindi Muslim ang Panginoong Jesucristo. Ito yung sagot sa kay, sabi ko nga sa kanya, to follow me here on the second episodes of this live. Kasi dito, tingnan mo, very clear in 1 John chapter 3, verse 1 to 2, that we are now the children of God. Tinawag tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo nanatiling alipin. Yan. So, kung alipin ka, kaya ka lang, hindi ka lugod-lugod yung ginagawa mo, kaya mo lang ginagawa yan, kasi alipin ka. Unlike kung anak ka, yung sumusunod ka sa magulang mo, sumusunod ka sa Diyos, because it is out of your gratitude and love for Him, yun yung pleasing na paglilingkod. Hindi yung dahilan sa takot. Dahilan sa takot, kaya ka sumusunod, hindi yun. And then sa gospel mga kapatid, sa John chapter 10, verse 18, 11 to 18, makikita natin na sa Ebanghelyo ay pinapakilala ng Panginoon Jesucristo na siya ay ang mabuting pastol. At makikita natin na sa lumang tipan pa lang ay binanggit na yung patungkol sa
mabuting pastol, di ba? Sabi ng Psalm 23, the Lord, sabi sa Psalm ni David sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. Di ba? Nakita natin doon sa sa Psalm 23. Then sa Ezekiel 34 verses 11 to 37. Basahin natin sa Ezekiel 34 verses 11 to 31. Ito, tingnan natin. 34. So, 34 verse 11, sabi dito, for thus says the Lord God, I myself will look after and tend my sheep, as a shepherd tends his flock when he finds himself among his scattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were scattered when it was cloudy and dark. I will lead them out from among the peoples and gather them from the foreign lands. So pinapakita dito na sinasabi ng Panginoon na siya mismo yung magpapastol sa kanyang kawan. Then if that's so, then ito inangkin ng Panginoong Jesucristo pagdating dito sa John chapter 10 that He is the Good Shepherd. Yan. Makita natin, di ba? So yung mga title sa Old Testament, Jesus our Lord has a rightful, mayroon siyang karapatan ni angkinin yun, katulad ng title doon sa Exodus chapter 3 verses 14 to 15, di ba? Inangkin niya rin yan doon sa John chapter 8 verse 58. So, then, may sinabi pa siya doon na before Abraham was, I am, sabi niya. So, ang Panginoong Kristo ay the great I am. So, John chapter 8 verse 58, inangkin niya yung Exodus chapter 3 verses 14 to 15. Then, yung Good Shepherd sa Lumang Tipan. Then, pagdating dito sa John chapter 10 verse 11 to 18, sinabi niya, I am the Good Shepherd. Oh, you see? Then, doon sa Jeremiah chapter 3 verse 15, na sinabi doon na magpapadala ang Panginoon ng mga pastol. Okay, makikita naman natin doon, nagpapadala ang Panginoon ng mga pastol, sabi niya. At makikita naman natin yan na ang Panginoong Kristo ay ginawa ng Panginoong Kristo yan nung naghirangasan ng 12 mga alagad. Do yung isa ay nagtaksil, pero later on, kung makikita natin doon sa Acts of the Apostles, si Judas ay pinalitan ni Matias. Yan. Makikita natin sa Acts of the Apostles. Sabi dito sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will appoint over you shepherds after my own heart, who will shepherd you wisely and prudently. So, it is a prophecy sa Jeremiah, though it is referred to people Israel, it is also applied in the New Testament kasi kung makita natin, talagang ginawa naman talaga ng Panginoon Kristo ito. Then after ng His resurrection, since He is a good shepherd, di ba, He is a good shepherd, ay humirang siya ng kanyang tagapamahala ng kanyang kawan. And there is no other but Saint Peter. Di ba, though Saint Peter denied Him 3 times, di ba, sa Matthew 16 pa lang, prior pa man doon ng bago ng denial, ay hinirang niya na si San Pedro sa Matthew chapter 16 verses 13 to 20 na sabi niya, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, that whatever you bind here on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose here on earth shall be loosed in heaven. Though he was being denied by St. Peter 3 times, pagdating dun sa John chapter 21 verses 15 to 19, nire-confirm or nire-affirm niya ang gampanin ni San Pedro. Diba? So, since Good Shepherd ang Panginoong Jesucristo, dito sinasabi sa John chapter 10, verses 11 to 18, sabi dito sa verse 15, when they finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love him. He said to him, Feed my lambs. You see, yung sinabi sa Jeremiah 3:15 na maghihirang siya ng mga pastors after his own heart. See here, our Lord Jesus Christ reaffirming or once again
parang kinokonfirma niya yung gampanin ni San Pedro. Hindi lamang siya binigyan ng susi or authority, bagkus siya pa yung magiging tagapamahala ng kawan ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, "Yes, Lord, you know that I love him." He said to him, "Feed my lambs." He then said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." And then verse 17, he said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that he had said to him a third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." You see, indeed, the Lord Jesus is a good shepherd because prior of his ascension, he once again reaffirmed or confirmed Peter or entrusted to Peter not only the keys of the kingdom, the power and the authority to bind and loose, but also to tend or to care for the sheep of the Lord Jesus Christ. So, really, indeed, the Lord Jesus Christ is a good shepherd. Kasi hindi siya umakyat na pinabayaan niya lang yung kawan niya na magwatak-watak or magkanya-kanya. Bagkus sumirang siya ng tagapamahala, and that is Saint Peter. Of course. Of course. Yan yung sikat na word ngayon. Of course. Because the Lord Jesus is entrusted Saint Peter to care his flock, to care his sheep. Since it was just entrusted to him, after him, he must also again find a person to take his place to tend the sheep once again. Did you get me? That is why tayo na mga Katoliko, meron tayong tinatawag na yung apostolic succession, meron tayong papacy. After ni Saint Peter, there is another pope, there is another shepherd who was entrusted to take care the sheep. Kasi ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon ng kawan. Hindi nila pwede ito pabayaan. Kaya there must be again another person to take his position after him. That is why from Saint Peter up to our time, meron na po tayong up to Pope Francis, meron na po tayong 266 popes. Unlike sa ibang mga sekta natin mga kapatid, yung mga separated brethren natin. Halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, i-quote natin. Example, ang Inc. 1914, di ba? Ang unang nilang tagapamahala, ang nag-founder nila is si Felix. Then, nung namatay si Felix, ay ipinasa ito sa kanyang anak na si Iranyo. Then after ka-Erdi, ay ipinasa ito ngayon sa ka-Eduardo, kay ka-Erdi. Then after ka-Erdi, kung pagdating ng araw, may be his son or whom he will choose. So, tatlo pa lang sa kanila. Sa atin, meron na po tayong mga tagapamahala na namahala sa kawan ng Panginoon ng 266 na. Di ba? Ngayon, itong tagapamahala na ito, ang tagapamahala na ito is dapat nating pakinggan mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, dito sa John chapter 10, sabi niya, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking mga tinig. Of course, how can we listen to the Lord? Di ba? Sa John chapter 10, basahin natin, balikan natin sa Bible nyo, basahin nyo ha. Sa John chapter 10, okay, sa verse 8,
Verse 11, I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd, and the sheep are not his own, sees a wolf coming, leaves the sheep, and runs away, and the wolf cuts and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, I know mine, and mine know me, just as the Father knows me. I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. There also I must lead them. They will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. They will hear my voice and hear my flock. So, ang aking mga tupa ay pakikinggan nila ang tinig ng kanilang pastol. Paano yun? Paano yun? Wala na yung Panginoong Jesucristo. Paano pa natin siya mapapakinggan? Of course, through His Word, written, compiled in the Bible, here already in the Bible. But of course, primarily to the church. Primarily to the church. Because if without the church, walang na-compile na Bible. Kung walang na-compile na Bible, baka sa ngayon, mga kapatid, ay sa dami ng mga sekta ngayon, baka may kanya-kanya tayong canon ng Scripture. May kanya-kanya tayo ng canon ng Bible. Since alam naman natin, napakarami mga kasulatan na nagkalat noon una, maging Gnostic Gospels, maging Gnostic writings. Di ba? So, paano natin ngayon mapapakinggan ang Panginoong Jesucristo? Sabi niya, my shepherd, sabi niya, nakikilala kong aking mga tupa, at ang mga tupa ko ay nakakilala sa akin. Pakinggan nila dapat ang aking tinig. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Ito, basahin natin sa Tagalog. John chapter 10, basahin sa Bible nyo. Ako, i-recommend ko palagi, not the Bible app from your cell phone, but from your Bible. So, John chapter 10, verse 16, mayroon akong mga tupa na wala sa kulungan ito, kinakailangan ko silang alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. So, pakikinggan nila ang aking tinig. Then, how can we hear the voice of the Lord? Wala na siya. But kahit wala na siya, ano sinasabi niya? Inatasan niya si San Pedro na pangalagaan ng kanyang kawan, pangalagaan ng kanyang tupa. Then mayroong sinabi ang Panginoon sa Luke chapter 10 verse 16. Ano sinabi niya sa Luke chapter 10 verse 16? Sige nga. Ano sabi rito? Ang nakikinig sa inyo, yan. Take note ha. Ang kausap po rin niya rito ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Ang kausap dito ang mga alagad. Ngayon, paano yan? Wala na yung mga alagad. Wala na rin ang Panginoon Jesucristo sa langit na nakaolok-lok sa kanilang Ama. Wala na rin yung mga alagad na original niyang kausap dito. Di of course, yung pinagpasahan ng otoridad ng mga alagad, yun yung ating pakikinggan. No other else. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, doon sa John chapter 21, verses 15 to 19, since na ang Panginoong Jesucristo ay really good shepherd, ay hindi ako pare. Neil, like ko lang po ako, Neil. Sorry po, brother. Since ang Panginoong Jesucristo ay good shepherd, di ba hinirang niya San Pedro para mangalaga? Since ipinagkatiwala lang kay San Pedro ng pangalagaan ng kawan niya, ipinagkatiwala din ito ni San Pedro after him. The same, yung pinagkatiwala ni San Pedro, pinagkatiwala niya rin sa sumunod sa kanya. Kasi pinagkatiwala nga sa kanila lang yung kawan. Hindi nila ito pwede pabayaan. So therefore, yung mga successors ni Saint Peter at ang kanyang mga sumusunod ay ang siyang pakikinggan natin. Yun yung sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16. Ang sabi ng Panginoon, ang nakikinig sa akin, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Hindi natin pwede pakinggan yung mga walang connection sa mga unang alagad kasi ang inutusan na pakinggan natin ay yung mga alagad. Ngayon wala na yung mga alagad. Pero alam natin ang mga alagad ay naghirang ng mga tagasunod sa kanila na magiging kahalili nila para pangalagaan ang kawan ng Panginoon. So kung tupa ka,
You are supposed and you are obliged to listen to the voice of the Good Shepherd, our Lord Jesus Christ. And then he is saying here in Luke chapter 10 verse 16 na dapat pakinggan natin yung mga alagad. Kaso nga, sabi ko, wala na yung mga alagad. How can we listen to them? Of course, yung mga successor nila. And our Pope, our bishops can rightfully claim this verse in Luke chapter 10 verse 16. Alam niyo kung bakit? Tayo lang po na Catholic Church can trace our roots from Pope Francis down to Saint Peter, who is entrusted with the keys of the kingdom to bind and loose, and then to take care of the sheep of the Lord Jesus Christ. So therefore, ang mga successor ni Saint Peter, yung mga pakikinggan natin because they are legit, that has a connection with Saint Peter. Unlike yung sa iba, tingnan nyo, paano sila, tanungin mo sila kung paano nila makonect yung sarili nila sa mga early Christians, sa mga early apostles. Hindi po nila makonect, mga kapatid, kahit yung pinaka-oldest na mga protestante. Pagpalagay natin, si Martin Luther. Kailan nang-start si Martin Luther? Augustinian monk dati yun. Nag-start lang siya noong 16th century na. Diba? Noong 1517, if I am not mistaken. So, putol na yung connection niya. Kasi he separates himself from the flock of the Lord. So, therefore, his authority is already cut also. Amputated na. Wala na siyang authority. Then, ano yung otoridad niya? Nabawasan ng Biblia ng 7 aklat. Maging yung mga protestante natin, nabawasan yung 7 aklat. Hindi tayo ang nagdagdag. Sila nagbawas. Tayo yung nauna eh. Tayo yung nagkaroon ng unang compilation ng Bible. Tayo actually nag-compile ng Bible, the Catholic Church. So, Martin Luther, sige nga, mag-research kayo yung pinaka-oldest churches dyan. Total, 1 click away. Information technology na po ngayon, mga kapatid. Pero kung information na ngayon, o technology na ngayon, nabubudol ka pa rin, ay, ano mo na yun, choice mo na yun. Maybe you are not a sheep, you are a goat. Kasi yun sabi ng Panginoon dito, sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kaya siguro hindi ka nakikinig sa Panginoon at sa kanyang mga pinagkatiwalaan kasi hindi ka tupa, baka kambing ka. Information age na ngayon, information technology na ngayon, age, panahon na information technology. We are not anymore in stone age. Ba? So kung maliligaw ka pa without considering to study, tingnan mo yan ha. Tingnan mo, hanapin mo, i-google mo, who founded your church? Who started your church? In-enumerate ni Google sa'yo kahit si Siri or si Google, tanungin mo, i-Google voice mo, Google, who founded, try natin dito. I-try ko dito kung mag-work ka. Dito. Subukan natin. Ayun, meron. Google, how founded the Iglesia ni Cristo. Anong sagot ni, tingnan nyo, anong sagot ni Google? Andiyan, hindi lang makita sa screen. You see? Information technology na tayo ngayon. Tanungin mo si Google, i-detalye niyo sa iyo kung sino yung mga founder ng bawat mga sekta. Or maaring yung sekta na kinabibilangan mo na ngayon is not belong to the Lord Jesus Christ. Of course, yung mga leader mo, mga founder mo, pinipilit nila na i-connect sa Panginoon, ipangalan sa Panginoon, at ipinapaangkin sa Panginoon, pero walang kinalaman po dyan ang Panginoon. Ito pa sa verse 16. Very clear ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16. Of course, kiniklaim ito ng iba nating mga kapatid, yung verse na ito, ina-appropriate nila ito sa kanila. Pero very clear naman.
Ibasahin natin sa Tagalog. Sabi dito isabasahin na natin sa Tagalog. Para maintindihan natin. Kasi itinitwist ito na iba para i-appropriate sa kanila na sila daw ito. Anong sabi ng Panginoon? John chapter 10 verse 16, baksan niyo yung Bible niyo. Sabi niya, mayroon akong ibang tupa, I have other sheep, sabi niya, na wala sa kulungang ito. What he is referring? Kulungang ito is his kawan. Kasi nag-build na siya ng church di ba? Nag-build na siya ng church. A thunderstruck, I will build my church. So, nawala pa doon sa kawan na ito, it is referring to the Gentiles, mga believers that time soon will believe also to the Lord Jesus Christ. Ano sabi dito? Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito, kinikailangan ko silang alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy maging isa ang kawan at isa ang pastol. Maging isa ang kawan, hindi magiging maraming kawan. Kaya nga, that is not the God, that is not the plan of the Lord na magkaroon ng napakaraming sekta na hindi nagkakaisa. Hindi plano ng Diyos yan. Diyos sa Matthew 16, very clear, I will build my church. Siguro nakapag-English subject naman tayo siguro. Hindi pa rin pala obvious sa iyo, Neil. Catholic ako, Roman Catholic po ako. Once na ang isang tao nagpo-profess na si Saint Peter ang first pope and si Pope Francis ang 266 popes, Roman Catholic yan, Neil. Pero yung iba dyan, meron dyan sa ngayon marami na pong mga nag-a-attach ng pangalang Catholic sa kanilang simbahan. Pero pag hindi nila kinikilala na si Pope Francis, successor na Saint Peter, hindi po yan tunay na Katoliko. Madidetect ang Aglipay, Neil, ngayon kasi ang mga Aglipay, may mga pari na po sila na babae. Nakipag-connect sila sa Anglican. At saka makikita mo yan kuminsan sa simbahan nila. Basta tanungin mo, halimbawa, anong diocese? Halimbawa, isang parokya, anong diocese yan? Anong under ng diocese? At sino yung obispo? Then, i-search mo kung yung obispo ba na yun ay appointed by Pope Francis. Kasi si Pope Francis lang ang nag-a-appoint ng mga bishops all around the world. So, malalaman mo naman kasi although sometimes, kaya nga, totoo yan na parang hindi mo ma-detect kuminsan kung Aglipay. Kasi, parang katulad doon sa Pililla Rizal, ang santo doon na si Saint Mary Magdalene, ay santo din ng Aglipay. So, parang hindi mo siya ma-detect. Pero ang liturgy nila yata, parang lagi sila kumakanta sila ng pambansang awit before they start. So, yun lang naman para mo madidistinguish. Kailangan, ang pari ba na yun ay under sa sinong obispo at yung obispo ba na yun ay hinirang ba ni Pope Francis? Pag hindi, basta niya lang naging obispo siya na walang paghirang kay Pope Francis, that is not a Roman Catholic priest. So, meron dito sa amin nga nagtaka, nalaman nila later, may chapel sila yung Black Nazarene Chapel. Later, nalaman nila yung pare nila ay may asawa pala. So, nalaman nila na hindi pala Catholic priest, Roman Catholic priest, kundi Orthodox. So, umalis sila doon then isinuko nila yung chapel nila sa parokya namin. Sige. So, ako rin, Neil, mga 9 a.m. kasi may serve kami. Music ministry kami dito sa chapel namin. Sa chapel lang kami nag-serve. May service naman kami sa parokya namin every second Sunday of the month. 6 a.m. Mass kami ako makanta doon. So, nag-live din ako. Mamaya ila-live ko po yung 9 a.m. Mass namin. So, sa John chapter 10 verse 16, sabi ng Panginoon, napakalinaw, I have other sheep that is not in this, nawala sa kulungang ito, na kailangan ko rin silang alagaan at pakikinggan nila ang aking tinig, upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi niya sinabi na meron akong
other fold. Ay do, binimisinterpret to ng Inc. 1914, sabi niya. Okay, so magsaserve ka rin. Pareho tayo, Neil. So, 9 a.m. kami. So, baka mauna ka sa amin. So, I have other sheep. Music. Ano ako dati? 10 years ako naging members ng AMHC. Hindi ako pianist. Tenor ako. Choir lang ako. And then, pero kung loobin ni Lord ngayong katapusan ng may 1 week before the Feast of the Corpus Christi, merong tinatawag na recollection ng mga lay minister. Kung loobin ni Lord, since na hindi katapat ng paklase namin sa FREX, ay baka kung loobin ni Lord, makabalik uli ako sa paglilingkod bilang isang AMHC Extraordinary Ministers of the Holy Communion. So, loobin ni Lord. Kasi pa naman, John 2 ang Feast of the Corpus Christi, di ba? So usually 1 week ahead, Saturday of a week before of the Feast of the Corpus Christi is merong tinatawag na recollection ng grupo ng AMHC sa parokya namin. So baka loobin ni Lord makasama ako ipag-pray mo. And then June 2, then June 9 and 10 kasi meron kaming paklase sa FREX. So kami yung chair couple. So hindi ko pwede ko minsan iwanan yung asawa ko lalo na kapag may paklase kasi medyo mabigat-bigat din yung ang gawain sa Paris Renewal Experience sa FREX. So as a matter of fact, nga kahapon galing kami sa San Mateo Rizal sa Our Lady of Nuestra Señora de Aranzazu-Fares sa San Mateo Rizal for a preparation for our upcoming diocesan assembly ng FREX doon sa San Mateo Rizal. So, andun kami kapon, kaya napicturean na, nagdadaanan na itong background ngayon sa Our Lady of St. Therese. Kasi nagpiprepare kami para sa Diocesan Assembly on May 18. So, okay? Meron sinasabi ng Panginoong Jesucristo, John chapter 10, verse 16. Dapat memorize natin. To meron pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Bakit sinabi niyang kulungan? Kasi nag-build siya ng church na wala pa doon, hindi pa na sumasampalataya. Nasabi niya, kailangan ko rin silang halagaan. Pakikinggan nilang aking tinig upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi maraming kawan at maraming pastol. Sa mga born again pa lang, di ba? Sa mga born again, kanya-kanya silang pastor. Kanya-kanya silang kawan. Hindi sila nagkakaisa. Ang kwento nga ni Brother Noedora, since the director sa dati ng isang Bible school, alam nyo ba na bumagsak yung school na yun? Kasi ang mga estudyante doon, different, iba-ibang galing sa iba-ibang mga sekta yun. Pag gumraduate sila sa Bible school na yun, babalik sila sa kanilang ibang sekta at pwede sila mag-introduce sa kanilang mga doktrina. Bumagsak yun. Bakit? Hindi sila mismo sa doctrine din, hindi rin sila nagkakaisa. So, ang Panginoon ay, ang desire niya, isang kawan. Kaya nga doon sa Matthew 16, very clear, I will build my church. Singular. Hindi niya sinabi, I will build my churches. No. Then, doon sa John chapter 17, di ba? Sa John chapter 17, sabi niya, I pray that they may be one. I pray, Father, that they may one. Sabi niya, pinapanalangin ko na magkaisa sila. Hindi sila magkanya-kanya. Kaya nga tayo, sa Catholic, we are one. Isa ang shepherd, isa ang appointed shepherd. Ang Pope. Then may mga pastol under him, mga bishops, and then mga pare. Isang kawan. John 17, basahin nyo. Sabi ng Panginoon, I pray that they may be one. Then doon sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, di ba? Nakasabi doon, one faith, one baptism, one Lord. And here, sa John chapter 10 verse 16, iisang kawan at iisang pastol. At ang kawang ito,
ay hindi natalikod. Katulad ng doktrina ng dalawang kilalang reliyon, hindi ito natalikod. Sapagkat ito'y iningatan ng Panginoon at itinatag niya sa ibabaw ng bato. Diba? Sa Matthew 7:24, ang matalino nagtayo ng bahay na itinayo niyang kabahay sa ibabaw ng bato, dumating man ang malakas na unos ay hindi ito nagiba. So you see, there is only one plot. And that is plot na yan, kung titingnan natin, kung baybayin natin ang kasaysayan ang magpapatunay. Kasi di ba, kung there is a question kung sino ang tunay, then let us find outside source, outside from the Bible, that will prove to us kung ano ba yung church na yun. At yan ay pinapatunayan ng mga kasaysayan. Na kung titingnan natin kasaysayan, na ang simbahang ito ngayon sa kasalukuyan, ito yung Catholic Church. Not the Inc. 1914, not the Jehovah's Witness, not the Mormons, not the Presbyterian, not the Baptist, not the Episcopalian, not the Methodist, not the Pentecostals, because all of them ay nag-sprouted lamang noong 16th century after Martin Luther. Actually, ang iba nga nitong 20 lang, 2000 something eh. Ang iba 1980s, ang iba 1914, kay Joseph Smith 1830. O di ba? Yung Baptist, search nyo sa Google. Yung sabihin nyo, tanongin Google, who founded ganito, para malaman nyo. Yung sekta mo, tanongin mo dito sa Google, baka hindi masagot ni Google. Kasi ibig sabihin yan, bago lang yan. Tinayo lang yan ng pastor, nakapagbasa lang, baka yung pastor mo nga, tanongin mo, Pastor, saan ka nag-graduate na theology na school? Tanongin mo, baka hindi pa nga nag-graduate, nakapagbasa lang ng Tagalog, English na Bible. Yung kulang-kulang pa na Bible. Ayun, nagpastor na, nagpa-register din ng kanyang sekta doon sa sect. Yan mga kapatid. So desire the Lord wanted and only wanted to be a one flock and one shepherd. Hindi niya ninais na magkanya-kanya tayo at pagkawatak-watak tayo. Kaya nga sabi doon sa John chapter 10 verse 10, ano sabi dito? Kaya lamang pupunta rito magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. So ang gawain ng magnanakaw, ang diablo ang tinutukoy niya rito is magwasak. Kaya nga, winawasak niya yung unity in the church of the Lord. Kaya yung iba, di ba? Anong paraan? Hindi, di ba? In-inspired niya si Luther. After Luther, humiwalay din sa kanya yung mga kasama niya. Di yung mga kasama ni Luther, hiniwalayan din ang kanilang mga kasama. And so on and so forth. Even very today, sa araw na ito, sa kasalukuyan. Ito lang halimbawa. Yung pastor dati na ina-attend ko sa Santo Niño, sa South Cotabato, si Pastor Dumalao. Ito kwento to ng kapatid ko na pastor. I have a brother pastor also. Of course, malungkot yun. Si pastor, banggitin ko, hindi naman makakapaano yun makarinig. Kwento nyo na lang o sakali. Si Pastor Dumalao. Ang nagkwento nito, yung kapatid ko. Na kasi si Pastor Dumalao matanda na eh. Actually, nung doon pa lang ako sa Mindanao, matanda na siya. Ang anak niya, siguro, ang tanda niya na hindi niya pa rin pinamana sa anak niya. Nagtayo ang kanyang anak ng sariling sekta at nagpatayo ng simbahan doon pa mismo malapit sa simbahan ng kanyang tatay. Yung pattern. Kaya yung sinabi sa John chapter 10 verse 10, prior yung verse 11, na parito ang magnanakaw upang pumatay at magwasak. He wanted to destroy the church. Paano niya ginawa? Through Protestantism. Whether you accept it or not, but that is true. And that is not the work of the Lord. That is the work of the devil.
Kaya nga sa pamilya nyo, kapag nag-away-away kayo, hindi kayo nagkakasundo, that is not the work of the Holy Spirit. That is the work of the devil. The same wind in the church. Kaya nga pinag-aaway-away ng Diablo para tayo mag-away-away. Sa Catholic Church, mayroon din naman nag-aaway-away. O di ba yung Couples for Christ, na-divide din sila. Pero at least, Katoliko pa rin sila. The same mission pa rin. Yung love flock at saka Lord's flock, naghiwalay din. Pero at least Katoliko pa rin sila. So far, ang El Shaddai, wala pang humiwalay sa El Shaddai tapos nagtayo ng sarili at Katoliko pa rin. Wala pang ganun. No, di ba? That is not the work of the Lord, but that is the work of the devil. John chapter 10, verse 10. May mga video na ako, Brother Neil, ay meron akong video. Kaya nga, tayo mga Katoliko, dapat prior tayo requirements yan eh. Kahit ikaw, kapag worker ka, supposed to be ang isang worker, prior sa maging worker, umattend dapat siya ng basic Bible seminar. Level 1, level 2, and then level 3. And then, after that, kung gusto mo pang maging malalim, ay sa amin dito sa diocese namin, Diocese of Antipolo, meron kami tinatawag na Lay Ministry of the Word. Ang Lay Ministry of the Word, pinag-aaralan namin ang Biblia from Genesis to Revelation. So 15 Saturdays yun. Then after that, may mga series of formation pa kami about sa doctrine, Mariology, Josephology, or Christology, meron ganon. Dapat continuous. Then, dapat bago ka mag-serve, maliban dun sa basic Bible seminar, naka-attend ka lang basic Bible seminar, ay umattend ka rin ng Paris Renewal Experience. Yan yung pinamamahala namin dito sa parokya namin. Ang Paris Renewal Experience, kung atinan mo yan ng 2 araw, makikita mo yung mga topic talagang very para sa simbahan. So, dapat para hindi ang ini-encourage sa'yo ng simbahan na magbasa ng Biblia, of course. Pero dapat umattend muna tayo ng basic Bible seminar. Level 1 hanggang level 3. Para pag magbasa tayo ng Bible, hindi tayo yung yung Bible cutting style. Meron tayong mga daily Bible reading guide. And then, kapag magbasa tayo ng Bible, isa doon sa tinuturo sa atin, lalo na sa amin sa Lay Ministry of the Word, yung isang paraan ng pag-aaral ng Biblia is yung critical approach method. Yung critical approach method. Sa critical approach method is magtatanong ka, ano ba yung context nito? Sino ba yung mga audience? Ano yung kaligrang pangkasaysayan, yung historical context, yung background? Then, bakit dito sa part ng Bible at dito sa part na ito, it seems to be parang may contradiction. So, dapat yun yung critical approach method mo. Then, paano mo yun i-reconcile? So, kung nakapag-study ka ng basic sa Bible, hindi ka kaagad mag-jump into conclusion. Sabi ni Neil, sabi niya, kasi sabi ng lola ko po noong nagbasa daw siya ng Bible, Genesis to Jacob. Hindi not Genesis to Jacob. Si Jacob is Israel. Ngayon si Jacob, muntik na So, kapag magbasa ka ng Bible, hindi ka kaagad mag-jumping. So, kung may basic knowledge ka, hindi ka kaagad pag magbasa ka, dapat gamit mo yung tinatawag na isang paraan ng pag-aaral ng Bible, yung critical approach method. So, kailangan maka-attend ka ng mga series of seminar ng about sa scripture. Kasi sa amin yun, naranasan ko yan, nakagraduate ako ng Lay Ministry of the Word. Then may mga other series of formation, halimbawa Christology, Mariology, Josephology, and then doctrine. So, yun yung Neil. Ngayon, kung nagbasa ka doon, halimbawa,
Di ba, sabihin sa'yo nung protestante, yung kaibigan mo pa, alam ba, born again, babasahin sa'yo yung Matthew 23:9. Ngayon, kung hindi mo nabasa yung buong Biblia, yun lang ang verse na stick mo without considering other verses, ano ka doon, pwede ka niya isyak doon. Oo nga, no? Tapos basahin sa yung Exodus chapter 20, verses 3 to 5. Di ba? Oo nga, no? Ngayon kung hindi mo nabasa yung ibang part, kasi ano yun, tinatawag na style ng pandaraya. Yun yung basahin nila, yun yung pabor sa kanila. Hindi nila babasahin yung hindi pabor sa kanila. Which is, yung tinatawag ko nga sa iyo na kapag magbasa ka ng Bible, critical approach method, kapag ano yung historical background, ano yung context, ano yung sino yung mga audience na kinakausap, yung historical background, yung paka-importante nun. Ano ba yung context ng panahon na yun? Gamitin mo yung critical approach method. Bakit sinabi dito sa verse na ito, sinabi ganito, andin dito, bakit ganito? Then, you need to reconcile that. Kasi hindi ang Biblia, hindi po nagkukontrahan. Kailangan alam mo yung i-reconcile. Bakit? Bakit? Hindi mo pwede sa ipag-away-awayin. I-reconcile mo yan. Yung parang term sa, sa auditing, sa accounting. Ay, i-reconcile mo, hindi mo pwede laban-labanin. Yung sinabi ko sa iyo, halimbawa, basahan ka ng kaibigan mo ng Exodus chapter 20, verses 3 to 5. Kung kung hindi ka nagbasa ng Bible, hindi mo binasa lahat, ano ka lang, Bible cutting ka lang, kung ano lang yung isubo ng pastor mo, kung ano lang yung subo sa pastor mo, yun lang yung lulunukin mo, yung spoon feeding. Sabi po nila kung magbasa, sabi ni Celine, sabi nila kung magbasa po ng Bible, hindi daw maganda sa utak, mawala ka daw sa sarili. Totoo ba yun? May mga taong ganun, may mga taong ganun, Celine. Kasi, may mga verse na hindi sila naintindihan, then may nabasa sila na para it seems to be contrary doon sa isang verse na yon, ay pilit nilang unawain in their own. Ngayon, natural, mahal nila yung mahal nila yung pagiging Katoliko. Nabasa nila yung Exodus chapter 20, verses 3 to 5. Nagsistruggle sila ngayon. Pilit nilang intindihin in their own without asking other people na ipaintindi sa kanila. Kaya talagang masisiraan ka ng bait. Kasi pinipilit mo sa sarili mo intindihin na hindi mo maintindihan. Ayun yung isa sa mga probable reason bakit sila nasasiraan ng bait. Kasi gusto nilang pilitin intindihin, hindi na maintindihan. Ayaw nila magtanong. Kaya bangan din yun. Kung hindi mo alam, magtanong ka, bakit po ganito? Pero magtanong ka, of course. Huwag ka magtanong kay Soriano. Tuloy pa tayo sa Soriano. Magtanong ka sa mga pare natin. Marami tayong mga Catholic faith defender ngayon. Father Darwin Gitgano, si Brother Rowendel Talibong, yung punto sa Facebook, si Brother Noedora, Brother BG Gakrama. Hindi naman deep word ang bawat salita ni Lord. Maintindihan mo nga yan kapag naka-aral ka ng basic. At of course, sinabi naman ng Panginoon na pagdating ng Espiritu Santo, tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay. So John chapter 15 hanggang chapter 16 may sinabi siya doon. At the same time, hindi rin pwede na mag-aaral ka ng Bible na tuturuan ako ng Espiritu Santo. Hindi rin totoo yun. Kasi unang-una, may simbahan na siyang itinalaga. May simbahan na siyang itinatag. So dapat magpasakop tayo dun sa simbahan kasi yung mga taong nagsasabi na tinuruan sila ng Espiritu Santo, ang tanong ko sa kanila, kung totoo yung sinasabi mo, then why you end up founding your own sect kung totoong pinatubayan ka ng Espiritu Santo? Hindi, ang Espiritu Santo is hindi source ng confusion. Hindi siya source ng disunity. Ang disunity
ang source ng disunity is ang demonyo. John chapter 10 verse 10. Kagagawa niya yung i-divide niya tayo. So sabi ng may nakausap tayo, hindi, kapag magbasa ka ng Bible, ask the Holy Spirit para maintindihan mo. Then kung totoo yung tama yung pagkaintindi nila, nagtatag sila ng sariling sekta nila after they read the Bible, then that is not the Holy Spirit who taught them. That is the devil. Whether you like it or not. Ako naging Baptist ako dati. Ngayon, tapos yung kapatid ko nag-convert sa Baptist pastor, missionary Baptist pastor. Diba? So, ganun mga kapatid. Hindi naman nil na siya sabi is malalim. Is we need lang to study basics. And then, siguro kung gusto mong maging malalim pa, since the servant ka rin pala, serve ka rin pala sa parokya mo dyan sa Camarines, then better to, siguro i-recommend ko si Brother Wendell Talibong, yung pananampalataya at katwiran sa Facebook, and then yung punto for punto, and then si Father Darwin Gitgano, Brother San Pablo Alima, Noidora, Brother BG Gakrama or Bo Gakrama. Yan. Makikita mo yung mga vlog nila dyan. Matutugunan ka doon sa mga katanungan mo, sa mga gusto mong pang maintindihan. So, wag tayo magtanong sa mga pastor. Kasi kapag magtanong ka sa pastor, parang ano yan eh. Nagtanong ka sa pastor, sa manager ng McDo, kung masarap ba yung Chicken Joy ng Jollibee. So, what do you think will be the answer? Diba? So, pwede magtanong. Sabi ni Celine, pwede magtanong po kung magdasal ka sa maraming tao. Meron isa na hindi nag-prayer, nakahiga lang. Malay mo, pagod lang. Umisa kami, nagpipray din, asawa ko, pagod na, nakahiga na siya. Nakahiga lang siya, pero hindi natin alam kung ano yung intention pa rin ng puso niya. Pero sana kung mag-pray ka, of course, nakaupo ng maayos or nakaluhod, mas mainam. Though hindi natin alam kung ano yung bakit siya nakahiga. Baka ginaya niya sa image sa St. Joseph nakahiga. Kaya ganun. Huwag mo na masyado intindihin yun. Pero kung kaibigan mo, mabuti na kausapin mo siya na na tawag nito. Kung mag-pray, let us sit properly or kneel kung ano yung sa tingin mo is dapat at marapat. Pero kung nakahiga siya, nagpe-pray, tamad yun, or di kaya baka pagod lang, hayaan mo na lang siya. Of course, hindi maganda sa paningin kasi nagpe-pray nga, ikaw nakahiga. Pero hindi natin alam nga kung ano yung dahilan kung bakit ganun. Okay. So, ganun, Neil, ang ko sa iyo, suggest ko sa iyo, especially, ganyan, nag-serve ka pala. Ano ka ba, sa Kristan ka? Sa Kristan ka pala. So, ka, Neil, yung Catholic Faith Defender, ipalo mo si Father Darwin Gitgano, Brother Wendell Talibong, sa pananampalataya at katwiran. So, ganun. Mas mainam yung ganun na marami kang alam, lalo na pag sa Kristan ka. So, dapat alam mo yung pagiging Katoliko mo. Hindi ka lang basta. I-encourage mo rin yung mga kasamaan mo. Dito sa amin, umattend kayo ng Prex, Neil, lalo na kung 16 above ka na. Umattend kayo ng Prex. May Prex din yata dyan sa inyo eh. Kasi dito sa amin, mga sa Kristan ay umattend din ng Prex. So, ang Prex is a good start. So, Celine and Neil. Okay. So, yan po mga kapatid. The Lord is a good shepherd. So, because He is a good shepherd, He appointed Saint Peter to take care of His flock. And because Saint Peter was just appointed of the Lord to take care of His flock, so therefore, Saint Peter also appointed another shepherd to take care of the flock of the Lord. So, ganon.
Hindi niya pwede pabayaan lang, bahala na kayo dyan sa buhay niyo. Hindi ganun. Ipinagkatiwala sa kanya. Thank you, Celine, sa mga roses. Ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon yung kawan. Therefore, i-hand over na rin ito sa iba upang pangalagaan ng kawan. The same pattern and so on and so forth. Ganun. Kasi ipinagkatiwala sa kanila yung kawan eh. So therefore, kapag aalis sila or mawala sila, ay pagkakatiwala nila uli sa another na mag-take care ng kawan. That is why tayo sa Catholic Church, from St. Peter up to Pope Francis, ay meron na po tayong 266 na mga Santo Papa na walang putol. Tayo lang sa Catholic Church ang makakatrace ng roots natin from Pope Francis down to St. Peter. The rest na mga separated brethren natin, hindi nila yun kayang gawin. Para lang silang mga putok sa buho. Para sila yung mushroom nung kumidlat at umulan biglang nagsilutangan. It seems to be like that. Masakit na joke, di ba? Pero totoo yun, mga kapatid. Whether you like it or not. So, dapat, kung totoo na Panginoon natin, ang Panginoon, pakinggan natin siya. Yun yung sinasabi sa Bible reading ngayon na ang mga tupa ay nakikinig sa tinig niya bilang pastol. So kung totoo tayong tupa, we're supposed to listen to our Lord Jesus Christ. Pero kung kambing tayo, kaya hindi tayo nakikinig. Anong sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 46? Sabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo naman tinutupad ang aking mga sinasabi. Sabi rito, why do you call me Lord, Lord, but not do what I command? Oh, you see? Natawag niya akong Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ninyo ako sinusunod. And then sinabi niya doon sa Luke chapter 10 verse 16, sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Ang kausap doon is yung mga alagad. Of course, wala na yung mga alagad. How can we listen to them? Sa pamagitan ng mga kanilang mga kahalili. Yun. At tayo lang yun makaklaim nung verse na yun, John. Luke chapter 10 verse 16. Kasi sabi ko nga sa inyo, sila ay pinagkatiwalaan lamang ng kawan ng Panginoon. So therefore, after them, they must entrust the flock of the Lord to their successor, because it was just entrusted to them by our good shepherd, our Lord Jesus Christ. So ganun. Kaya nga, ang Luke chapter 10 verse 16, we Catholics can rightfully claim that verse because from Pope Francis down to St. Peter, tayo lang yung connect ng root ng ugat natin, ng connection natin from Pope Francis up down to St. Peter. No one else, nothing else. Walang ibang mga sekta makaklaim yan. Yung masakit nga na term na laging binabalik sa kanila ng CFDAs, masakit na word is sulpot lang po talaga sila. Para silang mga kabute. Nung pumutok ang kidlat, ay biglang after the rain ay mga mushrooms na nagsilutangan. God bless, Neil. Ako malapit lang kami pero magmumotor pa rin kami mamaya. 9 pa kami magsaserve. God bless. So, encourage your brethren, yung mga encourage mo yung mga kaibigan mo na magkuhan sa CFD kay Father Darwin Gitgano, Pananampalataya at Katwiran at Punto por Punto sa Facebook. Usually nagla-live ako, Neil, ng mga umaga, mga 5 a.m. or 4 a.m. sometimes, 5 a.m. bago pumasok sa trabaho. Almost every day. So, ngayon medyo mahaba-haba kasi 9 pa naman yung service namin. I have still 1 hour to prepare at 8 a.m. So, ganun. God bless, Neil. Pagbutihin mo ang paglilingkod mo. Ang paborito ko palang kanta, iwan ko lang kung kinakanta nyo na yan dyan sa parokya nyo, yung gustong-gusto ko yun. Every day po, Neil, nagla-live ako ng mga about 5 or 4:30 a.m. bago pumasok. Pero mag-weekdays, baka mamaya tingnan ko, loobin ni Lord.
i-ano na lang kita, i-respond ko na lang yung follow back mo. So, sorry doon sa iba na hindi ko ma-follow back kasi limited lang yung 10,000 lang. Kung minsan, from time to time ay binabawasan ko rin yung mga yung mga follow para ma-follow back ko yung iba. Yung bilang sakristan, gustong-gusto ko yung kanta na handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Ano yun? Handog ng bayang umaasa, nagmamahal, nagpupurisyo. Katulad ng samyo ng ends. Katulad ng samyo ng ensenso, umaakyat sa kalangitan. Yan, di ba? Nag-i-incense kayo. Gustong-gusto ko yung kanta na yan. So, based yan doon sa Revelation chapter 5. So, yan. Gustong-gusto ko na kanta yan. So, God bless. God bless. Salamat din sa lahat. Maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Salamat po sa mga nanood, sa mga nag-like, nag-share, and then sa nag-follow, and then sa mga nag-comment. Sa nagtanong, si Neil, and then si Celine. May God bless us all, my dear brothers and sisters. I will include you in my first day. I will be having a live also at 9 a.m. yung mass namin. So, Shalom. Thank you sa lahat. Andito pa ngayon si Celine, si Neil, si Francia Morales, Marialyn, Dragon July, si Jade, and then si Ophel Malyari, si Mine, Arsinia Fraginal. So, may God bless us all, my dear brothers and sisters. Okay, thank you. Yes, Miss Cathy. Bago tayo mag-end. Baka may si Miss Cathy may concern. Hi, Miss Cathy. Sige. Total may isang oras pa ako. Isang oras kalahati to prepare. Yes, Miss Cathy. Do you have any concern? Wala po. So, thank you. Ano pa ba? Habang total di pa naman gising yung wife ko. Sige. Tuloy lang ako. So, mga kapatid, lalo na sa pamilya nyo, kapag ay importante sa magulang na ang magulang talaga is inaaral yung ating pananampalatayang Katoliko. Kasi then, the parents should teach their children ng ating Catholic faith. Kasi kung hindi, time will come, naku po, my goodness, kung yung anak mo is nag-convert sa iglesia, halimbawa yung isa nag-convert sa dating daan, naku, hindi yan sila magkakasundo. Masisira yung unity ng pamilya nyo. Kung tutuusin is kung aralin mo lang yung ating pananampalatayang Katoliko ay malulula ka baga. Kaya nga, alam nyo ba na sa ngayon ay marami na pong mga pastor na nag-convert back to the Catholic faith despite na alam nila yung consequences sa pagiging pastor nila. Mawawalan sila ng kita, mawawala yung tithes and offerings, mawawala yung ini-enjoy nila na mga support galing ibang bansa. Pero despite of that, mawawalan sila ng congregation, yung fame nila, mawawalan sila ng congregation. So, despite of that, alam nyo ba na napakarami na pong mga nag-convert sa Catholic Church? Hanapin nyo dun sa Journey Home. Sa YouTube, Journey Home, AWTN. Si Journey Home, ang title, hosted by Marcos Gruday. MARCUSGRODI, Marcos Gruday, Journey Home. Makikita nyo doon, grabe yung mga pastors na nagko-convert sa Catholic Church. Not because of any monetary promises from the church, but because of their discovery of the truth that they cannot resist or hindi nila kayang labanan.
especially pagdating sa authority. Yung 1 Timothy 3:15, kapag nagkakaroon na sila ng question about who compiled the Bible, who has the authority to compile the Bible. And then dun sa Matthew chapter 18, na kapag magkasala mo ang iyong kapatid sa iyo, is dalhin mo siya sa iglesia. Then, nagka-question sila, what church it is? Di ba? So, why we Protestants just saying na ang sinabi ng Panginoon ay simbolo lamang ng kanyang katawan, whereas the Catholic Church believe, or we Catholic Church believe in the real presence of the Lord Jesus Christ. So, doon sila nagkakaroon ng question, at kapag nagkakaroon na sila ng question ngayon, ay wala silang magawa kundi mag-aral ng malaliman. Then sa kanilang pag-aral ng malaliman, madidiscover nila na the Catholic Church has the fullness of truth. Ang sabi ni Blessed Cardinal John Henry Newman, dati siyang Anglican na pari, nung sabi niya, yung he desire, nagkaroon siyang hangarin sa puso niya na that their church will be like the early Christian church. So what he did, si Blessed Cardinal John Henry Newman, na isang obispo na cardinal ng Anglican. Alam naman natin yung mga Anglican, di ba, parang yung mga basement nila, mga liturgy nila, mga architectural design ng simbahan nila is almost as the same as our church, the Catholic Church. So, ang ginawa ni Cardinal John Henry Newman, because of his desire that their church will be like the early church, so nag-aral ngayon siya ng kasaysayan. Then, nalaman niya na because lang pala doon sa last, sa grade ni King Henry VIII ay nagkaroon ng Anglican. So si King Henry VIII kasi ay hindi inaprobahan ng Santo Papa, or hindi silang ayunan ng Santo Papa na i-divorce niya yung kanyang asawa, sapagkat walang divorce sa Catholic Church even until today. So ang ginawa niya, umiwalay sa Catholic Church at itinayo ni King Henry VIII yung Anglican Church. Yan yung simbahan ngayon ng mga monarch, kung saan kinokoronahan yung monarch sa England. So, ang pagtanto ni Blessed Cardinal John Henry Newman, ni Cardinal John Henry Newman, na isang Anglican bishop, cardinal, sabi niya sa isang sulat niya, ang conclusion niya na to be deep in history is to cease being a Protestant. So kung malaman mo yung kasaysayan, kung ano yung kasaysayan ng sekta na yung kinabibilangan, ay mapagtanto mo rin at mapag-isip-isip mo at masabi mo sa sarili mo na kailangan ko palang bumalik bilang Katoliko. Yun yung mga kapatid. And then, may isa pang kasabihan na weak Catholics become Protestants, but strong Protestants becomes Catholic. So, ganun mga kapatid. Kalimitan na mga lumilipat sa ibang sekta is yung mga taong walang masyadong kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Unlike ng mga pastor na, despite nawalan sila ng kita, nawalan sila ng hanap buhay, pinili pa rin nila maging Katoliko, katulad ni Brother Noedora dito sa Pilipinas, it is because of the truth, nothing else. Brother Noedora, 2 years siyang nasa hirap, naging mahirap. Ang kwento niya nga, until such time na ihahabla pa siya ng mga member niya para hindi niya lang makuha yung mga napundar niya na ari-arian sa simbahan niya. So, ang sabi niya, para hindi na makarating sa korte, sige, hindi na ako maghabol, inyo na lang yan. So, naghirap siya. Even his family, very own family, mother, father niya, mga kapatid niya, mga pastor, yung mga kapatid ni Brother Noedora, mga bayaw niya, mga pastor, pastora, mga kapatid niya. Ay, parang inostracize siya, tinakwil siya.
Tapos nanirahan nga daw sa bundok, nagtatanim-tanim sila ng mga tanglad, until such time na nadulas siya, na nagkaroon ng bali yung paa niya, namaga, na halos hindi siya makalakad, akaala niya habang buhay niya na yung iindahin. But because of his devotion to divine mercy, nagkaroon ng miraculous healing ang kanyang paa. Isang beses daw doon sila sa Palawan, nagkaroon sila ng pagkitain ng vision. Di ba usually ganito nangyari sa divine mercy, nagkakaroon ng dancing in the sun, maging sa Fatima, ganun nangyari, di ba? So sa divine mercy, ganun din, di ba yung Fatima, meron din dancing in the sun din. Then doon sa divine mercy, di ba, nagkaroon din ng dancing in the sun. Ngayon, sina Brother Noidore, nung sila sa Palawan, kasama yung pamangkin niya, na dati ding protestante, na na-witness nila yung miracle ng Lord. Nakita nila yung araw na nagsasayaw. Then after that, nung araw na yun, naalaman niya na bakit nakalakad na sila maayos. Then nawala yung crutches sa kanya. Hindi na siya nahirapan. Until now, nakapag-mission na siya kung saan lugar. Gumaling siya. So kasi dahil doon siya nagtatanim sa bundok, nadula siya doon. From time to time, ginawa niya, nagbibisita sa pamilya niya. Of course, tatay niya, isang preacher ng protestante, church planter, napagaling, Di Batista. Na from time to time, nagbibisita sila doon. Nakipag-usap sa tatay niya about sa pananampalataya. Sabi niya, tayo, si St. Joseph, Katoliko eh. Yung gano'n yung kinukwento niya. So gano'n nangyayari na until such time na ang buong sambahayan ni Brother Noidore ay nag-convert back to the Catholic Church. Okay. Sa Cebu, Dancing Sun. Meron daw, may panibago doon na nagkaroon ng Dancing Sun. Pero whether we will see the sun dancing, naniniwala pa rin tayo na si Lord pa rin ang maaaring gumawa nito kasi siya yung may control sa kalikasan, di ba? He has the power over the nature. So dapat hindi pa rin ma-focus yung attention natin sa araw na sumasayaw. So ang Diyos pa rin na may control sa pinapakita niya lang na He can change the course of history. He can change the course of nature because He is all-powerful. Gusto niya lang ipakita sa atin na realize natin na I am the God that nothing has difficult for me. He has the power over the nature. Yes. So, ganun mga kapatid. So, yan ang natin, yan yung gusto kong i-share sa inyo na kalimitan ng mga Katoliko na lumilipat sa ibang sekta is wala naman talagang sadyang kaalaman sa ating pananampalataya. That is why let us study our faith. Alamin natin kasi once na hindi natin alam yung ating pagiging Katoliko, hindi natin ito mamahal-mahal. Kaya nga parang it is very, very easy for us to live kung sakaling nagkaroon tayo ng problema sa pagiging Katoliko natin. Kapag may nag-share sa atin ng Ebanghelyo, nag-share sa atin ng ibang pananampalataya, it is very easy for us to leave the Catholic Church kasi hindi natin mahal ang Catholic Church kasi hindi natin siya kilala. We cannot love someone whom we do not know. Hindi natin mamahal-mahal. Kahit yung boyfriend, dapat kilalanin mo para mamahal mo siya ng gusto. The same with the church. You can love the church if you know Him well. Yan, ganun mga kapatid. At mamahalin mo rin ang Panginoon kung makilala mo rin siya ng lubos. Kung hindi mo siya kakilala, then you cannot love Him. Bakit ganyan yung pagiging Kristiyano mo? Bakit ganyan yung pagiging Katoliko mo? Kasi hindi mo talaga kinikilala yung pananampalataya mo. Kaya parang isigulaki Katolik ka lang. Wala ka talagang pagmamahal sa pananampalataya mo. So, ganyan mga kapatid. Kaya hindi rin totoo yung kasabihan na bagamat hindi ako pala simba, pero may Diyos akong kinikilala. Kalukuhan po yun. Kung totoong kinikilala mo ang Panginoon ay nagsisimba ka kasi kinikilala mo siya. Or else, walang pagkakaiba yung pananampalataya mo sa demonyo. Kasi ang demonyo man din, kilala niya rin ang Diyos. So,
Maybe that is by now mga kapatid, nagising na yung wife ko, mag-alas 8 na, we have to prepare for our 9 a.m. So shalom, kung may prayer request kayo, send yun lang sa akin. Then I will lift it up mamaya po during sa Banal na Misa sa aming pag-serve. So 9 a.m. live ulit ako mga kapatid. So shalom, may God bless us all. Amen. Thank you sa lahat.